ito mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na ito po ay masusumpungan sa aklat ng mga salmo. Ang mga talatang ito ang magbibigay sa atin ng inspirasyon sa bawat umaga sa atin pong paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Atin pong basahin. Psalms 96 verse 1 and 2. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all the earth. And sing to the Lord, bless His name, proclaim good things of His salvation from day to day. Yan po yung ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ang aklat ng mga salmo, ito po ang patibayan ng mga salita ng Diyos na siya ang magbibigay ng daan, kalakasan kung paano tayo magbigay puri sa ating tagapagligtas. The title of our message this morning, Glory to His Name. Ang sabi po rito, kayong lahat ay magsiawit sa Panginoon ng isang bagong awit. Ayan. Kayo'y magsiawit sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya. Ihayag ninyo ang kanyang pagliligtas. Sa mga talang ito, mga minamahal na mga kapatid, ay nasa sa ilalim tayo ng isang karangalan at karapatan na magbigay puri sa atin pong tagapagligtas sapagkat siya ang ating tinitingalang Diyos ng atin pong mga buhay. Ang sabi po rito ng mga tala na ating ilagak ang ating buhay sa Diyos upang tayo ay makapagbigay ng parangal sa Kanya, ng taos-pusong pasasalamat sapagkat ang Diyos ay hindi humihiwalay sa atin. Mayroon pong mga tatlong pananalita ang iniwan para po sa atin na tayo ay maging tapat sa Kanya sa nalalabi po nating buhay na atin pong ginagamit araw-araw na ito ay kaloob ng Diyos. Sabi po rito ng ating manunulat kapatid, hinati ito sa tatlong mahalagang mga pananalita ng Diyos upang ating maalaman na tayo ay hindi humihiwalay sa Diyos. Unang pananalita, sabi po rito, perspective. Ang salitang perspective, kapatid, ito yung pananaw na nakikita ni Haring David kung paano siya magbigay puri sa ating Panginoon. Tandaan lang po natin yung tatlo na yan. At pagkatapos yan, tapos na yung ating papuri sa Diyos. Una, yung salitang perspective, ito ay isang pananaw ng isang taong lingkod ng Diyos na ang kanyang pananaw walang iba kundi magbigay ng kaluwalhatian sa ating tagapagligtas. Pangalawa, yun yung tinatawag na protection, gabay, pag-iingat. Ayan. Una, perspective, yung pananaw. Pangalawa, yung protection. Ito yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak na sa lahat ng ating mga ginagawa, kailangan natin ang protection ng atin pong tagapagligtas. Pangatlo, ito yung pangatlong P sa mga mahalagang salita na ito. Ito yung tinatawag na praise o papuri sa Kanya. Tandaan lang natin yung tatlo na yan, mga kapatid. Praise, protection, and perspective. Glory to His name.
Paano tayo makapagbigay papuri sa Panginoon kung mayroon tayong mga kabilinggan sa ating mga buhay? Gustong-gusto ko ito, kapatid. Ang sabi nito, sing to the Lord in a new song. Tayo ay aawit sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoon, ng isang makabagong awit. Yung mga pananalitang ito, mga kapatid, ito ay nasa ilalim ng kasiyahan ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Umaga at hapon ng atin pong buhay. Sing to the Lord in a new song. Tandaan niyo yung tatlo, kapatid. Perspective, praise, and protection. Yung tatlo na ito, binigay ng Diyos sa Kanyang mga anak para tayo ay makapagbigay kasiyahan sa Diyos. Glory to His name. Sing to the Lord in a new song. And sing to the Lord. Dapat buong sanglibutan. Sabi po rito, ang buong kalupaan, sila ay aawit sa Diyos na mayroong kasiyahan at katapatan. Sing to the Lord, all the earth. Ito rin yung tatlo. Sing to the Lord, bless His name, and proclaim. Maganda, kapatid, yung aawit tayo sa Panginoon tuwing umaga, tapos ating tatanggapin yung mga pagpapalang ito, yung mga mahalagang bagay nito. Ang sabi, bless His name and proclaim the good things. Ayun. Bukod sa nakapagbigay tayo ng kasiyahan sa Diyos tuwing umaga, proclaim good things. Ano pa? Tatanggapin natin ang kaligtasan araw-araw ng ating pong buhay. Yun. Ganda ng binitawan ng ating Panginoon. Ang sabi rito, glory to His name. Tayo ay magpuri sa Diyos. Ito yung realidad ng Kanyang mga anak sa lupa. Ang sarap, mga kapatid. Kasi yung reality, yung tunay ng pagkatao ng mga anak ng Diyos, wala pala dapat ibang gawin sa nalalabing buhay at natirang buhay, kundi magpuri sa Kanya. Ano pa? Ang sabi po rito, magbigay tayo ng isang magandang karakter sa pagpuri sa Panginoon. Give glory to Him is an attitude of joy. Oh, ganda. Kasi habang tayo ay nagpupuri sa Panginoon, kailangan masaya tayo. Kasi mayroong nagpupuri sa Panginoon na pakitang tao. Kaya sing to the Lord. Ito yung attitude. It's an attitude of joy. Sing to the Lord in a new song. Ano pa? Ito yung, it's an attitude of being happy to the Lord. O, di ba napakaganda? Habang tayo nagpupuri sa Panginoon, ilagak natin itong buong buo na maging masaya tayo. Magkaroon tayo ng kaligayahan sa Kanyang banal na harapan. Sing to the Lord in a new song, and sing to the Lord all the earth. Yeah? And sing to the Lord, bless His name, and proclaim the good things and of His salvation day by day of our life. O, di ba napakagandang pakinggan, kapatid? Kasi habang tayo nagpupuri sa Panginoon, dapat ibigay natin ang pinakamataas, pinakamalakas. Kaya nga sabi doon sa tatlong mensahe ng anghel, isigaw ng mabuti. Ang alin? Ang issue doon ay pagsamba. Ang alin? Sa pamamagitan ng mga banal na awitin. Ito pa, ang kaharian ng Diyos ay naging masaya. Ito ay isang tanging kayamanan na ibinigay niya sa Kanyang mga anak. Glory to His name. Sing to the Lord. Buong sanlibutan. Para ilagak natin ang ating buhay sa Kanya. Yung protection. Gusto ko yung protection, kapatid.
Yung proteksyon ng Diyos kapag tayo ay nagbibigay puri sa Kanya na mayroong katapatan, buong buo, wala pong pagkukulang. At hindi lamang sa proteksyon ng ating mga buhay, kundi ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Basta't buong buo ang atin pong paglilingkod. Protection! Ito yung tinatawag na ang pagbigay puri natin sa Diyos, ibigay natin ang pinakamataas na parangal sa atin pong buhay sapagkat tayo ay Kanyang nilalang. Ulitin natin. Glory to His name. Ibigay natin ang papuri sa Diyos sa pangbuong sanlibutan. And sing to the Lord. Ayan. Ng isang mga bagong awitin para sa ikaluwalhati sa Kanya. Last, kapatid. Perspective. Yung pananaw ng mga anak ng Diyos, walang limitasyon. Lalo't higit ang pag-uusapan kung ang parangal at papuri sa atin pong tagapagligtas. Yun yung mga salitang perspective. Malawak ang ating pananaw pagdating sa mga bagay, pagdating sa gawain na ibinigay ng Diyos para po sa atin. And last, perspective, protection, and praise. Ito yung ibibigay natin sa Diyos ang ating buong buhay. Kasi ang ending niyaon, ang Diyos mismo ay naging masaya sa ating ginagawa. Kaya sabi niya rito sa aklat ng mga Salmo, kayo'y umawit na mayroong kagalakan sa inyong mga buhay. O buong lupa, makita nawa ito ng Diyos. And third, ito yung sinasabi niya, magbigay kayo papuri sa Diyos, paawit tungkol sa kaharian ng langit at purihin ang Kanyang pangalan at ating tatanggapin ang isang napakahalagang bagay. Ito yung bagay, kapatid, na minsan lang maranasan ng tao. Ito yung tinatawag na kaligtasan araw-araw na ating ginagawa. Diba? Nililigtas tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa. Nililigtas tayo, iniingatan tayo ng Diyos sa ating mga sinasalita. Iniingatan tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga iniisip. Kasi ito ang pinakamataas na parangal natin sa Kanya na tayo'y maglagak ng ating panahon para po sa Diyos. So ngayong umaga, mga kapatid, glory to His name. Walang ibang mahalagang pangalan sa ilalim ng langit ang Kanyang banal na pangalan. Kaya ang Kanyang banal na pangalan ay naihango sa isang awitin ni Haring David. Magbibigay tayo puri tuwing umaga sa ating tagapagligtas sapagkat ito ang ating pagtanaw ng utang na loob sa ating manlalalang. So ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.